Sa araw na ito matutunghayan natin ang buhay ni Lee Hana. Tuklasin natin ang mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Si Lee Hana ay isang tahimik at simpleng dalaga na lumaki sa ampunan. Wala siyang kamalayan kung sino ang kanyang mga magulang at wala ring naghanap sa kanya. Dahil dito, nasanay na siyang mag-isa sa buhay. Ngunit sa eskwelahan, hindi naging madali para kay Hana ang pakikibagay. Madalas siyang maging target ng pangungutya at pang-aapi dahil sa kanyang tahimik at mahiyain na ugali. Ang pinakamasaklap ay ang grupong binubuo ni Han Minji, Park Soa, at Kim Nari, mga sikat na babae sa kanilang eskwelahan. Tingnan niyo ang batang ulila na walang silbi, sambit ni Minji, na sinundan ng malulutong na tawanan mula kina Soa at Nari. Araw-araw ay ginugulo nila si Hana, minsan ay binabato ng papel, minsan ay sinasabuyan ng tubig, at kung minsan ay sinasaktan pa siya pisikal. Isang araw, sa pinakamadilim na sulok ng eskwelahan, pinagbuhatan na naman ng kamay si Hana ng 3. Wala kang karapatan dito. Hindi ka dapat pumapasok sa eskwelahang to. Sigaw ni Soa bago siya tinulak ni Minji ng malakas. Nawalan ng balanse si Hana at natambo sa hagdan, bumagsak ng walang malay. Tumama ang kanyang ulo sa sementadong sahig, at mabilis siyang isinugod sa ospital. Ngunit dahil sa tindi ng mga sugat na natamo niya, si Hana ay nakomatos. Hindi alam ng mga doktor kung kailan siya magigising, at ang kanyang kapalaran ay nakabitin sa hangin. Sa kabilang banda, ang pamilyang Kang ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa South Korea. Kilala sila hindi lamang sa kanilang yaman kundi pati na rin sa kanilang impluwensya. Ang kanilang mga anak ay mga matagumpay na individual, si Kang Ji-won, ang panganay, ay CEO ng kanilang malawak na negosyo, si Kang So-jin, ang pangalawa, ay isang respetadong opisyal sa hukbong sandatahan, at si Kang Jae-sang, ang bunsong lalaki, ay isang tanyag na miyembro ng isang sikat na boy band. Ngunit may isang bahagi ng kanilang pamilya na nawawala, ang kanilang bunsong kapatid na babae na si Kang An-biel, na dinukot noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Ilang taon nang hinahanap ng pamilya Kang si An-biel, ngunit hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa. Ang tanging palatandaan ng kanilang nawawalang anak ay ang kakaibang birthmark na hugis 4 na dahon ng clover sa kanyang likod, isang tanda na sinasabing nagdadala ng swerte. Hindi nila siya malilimutan, at patuloy silang umaasa na balang araw ay babalik siya sa kanilang piling. Makalipas ang ilang linggo ng koma ni Hana, isang nurse ang napansin ang kakaibang marka sa kanyang likod habang siya'y inaalagaan. Agad na napansin ng nurse na ang birthmark na iyon ay tugma sa inilathalang detalye ng nawawalang anak ng pamilyang Kang. Tinawag ng ospital ang pamilya Kang upang kumpirmahin ang kanilang hinala. Mabilis na isinagawa ang isang DNA test, at nakumpirma na si Lee Hana nga ay ang nawawalang si Kang An-biel. Hindi makapaniwala ang mga Kang na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, natagpuan na nila ang kanilang kapatid. Agad na nagtungo ang magkakapatid na sina Ji-won, So-jin, at Jae-sang sa ospital upang makita si Hana. Tila bumalik lahat ng alaala ng kanilang kapatid na nawala noon pa man. An-biel, sa wakas, nandito ka na, sambit ni Ji-won habang tinitignan ang walang malay na dalaga sa kama. Matapos malaman ng pamilya Kang ang nangyari kay Hana, ang pambubuli na halos kumitil sa kanyang buhay, naging determinado ang 3 magkakapatid na igawad ang hustisya para sa kanilang kapatid. Hindi nila kayang palampasin ang mga taong responsable sa pagdurusa ni Hana. Si Ji-won, bilang isang matagumpay at makapangyarihang CEO, ay agad na sinira ang negosyo ng ama ni Minji, na sangkot pala sa mga ilegal na aktibidad. Ginamit ni Ji-won ang kanyang impluwensya upang ma-freeze ang mga assets ng pamilya ni Minji. Nagsimula na ring bumagsak ang kanilang negosyo, nawala ang kanilang kayamanan, at halos wala nang natira sa kanila. Si So-jin naman, nakilala sa kanyang disiplina bilang isang mataas na opisyal sa militar, ginamit ang kanyang mga koneksyon upang ilantad ang mga kasalanan ng pamilya ni Soa. Natuklasan niyang may mga itinatagong ilegal na transaksyon ang pamilya ni Soa, dahilan upang makasuhan ang mga ito at makulong ang kanyang mga magulang. Si Jae-sang, bilang isang tanyag na personalidad sa industriya ng musika, ginamit ang kanyang plataporma upang ipakalat sa publiko ang ginawa ng mga bully kay Hana. Isang social media post mula kay Jae-sang ang mabilis na nag-viral. Nakuha nito ang simpatiya ng buong bansa,
at naging biktima ng pangungutya ang tatlong bully habang pinipilit nilang itago ang kanilang mga mukha mula sa publiko. Samantala, isang tao ang tahimik na nag-aabang ng balita tungkol kay Hana. Si Jung Hyun-woo, ang anak ng isa pang mayamang pamilya, at kababata ni Hana noong siya ay si Unbiel pa. Noong bata pa sila, nangako silang magpapakasal pagdating ng araw. Kahit nawala si Hana, nanatili si Hyun-woo na tapat sa kanilang pangako. Nang marinig ni Hyun-woo na natagpuan na si Hana, at siya pala ang nawawalang si Unbiel, agad siyang nagtungo sa ospital upang makita ito. Sa unang tingin pa lang kay Hana, bumalik lahat ng alaala mula sa pagkabata. Hana, sa wakas, bulong ni Hyun-woo habang hinahaplos ang malamig na kamay ng dalaga. Hindi iniwan ni Hyun-woo si Hana. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital, nagdadala ng mga bulaklak, at binabasa ang mga librong paborito nila noong mga bata pa sila. Patuloy niyang kinakausap si Hana, umaasa na maririnig siya nito kahit nasa koma pa siya. Hana, alam kong malayo na ang narating natin. Pero nandito pa rin ako, bulong ni Hyun-woo habang hawak ang kamay ng dalaga. Nangako tayo sa isa't isa, at tutuparin ko ang pangakong iyon. Hindi kita iiwan. Pagkaraan ng ilang buwan, isang milagro ang nangyari. Habang binabasa ni Hyun-woo ang isa sa mga paborito nilang libro, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Hana. Hana, bulalas ni Hyun-woo, na agad tumawag sa mga doktor. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang iminulat ni Hana ang kanyang mga mata. Pagod at mahina, ngunit gising na siya mula sa kanyang pagkahimbing. Hyun-woo, mahina niyang sambit. Halos hindi makapaniwala si Hyun-woo. Hana, nandito ako. Hindi kita iniwan, sagot niya habang pinipigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ligtas ka na, wala ka nang dapat ikatakot. Matapos ang paggaling ni Hana, ipinakilala siya ng kanyang mga kapatid bilang si Unbiel, ang tunay na pangalan niya bago siya nawala. Si Jiwon, Sojin, at Jaesung ay hindi maitago ang kanilang kasiyahan na muling makapiling ang kanilang nawawalang kapatid. Matagal ka naming hinanap, Unbiel, sabi ni Jaesung habang niyayakap si Hana. Hindi na kita pakakawalan muli. Bagamat masaya si Hana na nahanap na ang kanyang tunay na pamilya, hindi niya maalis ang mga alaala ng kanyang masasakit na karanasan sa kamay ng kanyang mga bully. Natapos na ang lahat ng iyon, sabi ni Jiwon sa kanya, sa isang tahimik na pag-uusap sa kanilang garden. Ngayon ay oras na para mag-move on at mag-focus sa kinabukasan. Nodding slowly, Hana tried to find comfort in the presence of her family. Ang sakit na dulot nila sa akin, hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip tungkol dito, sambit ni Hana, habang nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid. Pero alam kong ang mga kapatid ko at si Hyun-woo ay laging nasa aking tabi. At hindi ka mag-iisa sa pagharap sa iyong nakaraan, sabi ni Sojin na naglalagay ng kamay sa balikat ni Hana. Kami ay nandito upang suportahan ka. Magsisimula tayong muli. Ang pag-aalaga ni Hyun-woo kay Hana ay hindi tumigil kahit na siya ay gising na. Sinusubukan niyang magbigay ng kasiyahan at kaligayahan kay Hana sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Kumain ka na ba? Tanong ni Hyun-woo isang umaga habang nagdadala ng almusal. Ito ang paborito mong pagkain. Sana makatulong ito sa iyong pag-recover. Hana, habang ngumiti, ay nagpasalamat kay Hyun-woo. Salamat, Hyun-woo. Napakabait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang aking pagpapahalaga. Ang mahalaga ay ang iyong kalusugan at kaligayahan, sagot ni Hyun-woo. Tulad ng sinabi ko, hindi kita iiwan. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Ang mga magulang ni Hyun-woo ay hindi makapaniwala sa pagmamahal na ibinibigay ni Hyun-woo kay Hana. Napansin nila na hindi na siya ang dating masayahing anak na may mga plano, kundi isang tao na naglalayon na makamit ang isang pangako. Nagpasya silang suportahan ang kanilang anak. Ipinagmamalaki kita, Hyun-woo, sabi ng kanyang ina. Ang pangako mo kay Hana ay napaka-importante. Huwag mong kalimutan na ito ang pangarap ninyong dalawa. Sa parehong panahon, ang pamilya Kang ay masaya na rin sa pagbabalik ni Hana. Gusto naming makita ka na masaya, Unbiel, sabi ni Jiwon. Ngayon ay panahon na para tuparin ang iyong pangarap sa pag-aasawa. Nang magpasya si Hyun-woo na ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang plano na magpakasal, ang kanyang determinasyon ay kitang-kita. Gusto kong ipagpatuloy ang pangako namin ni Hana. Gusto kong pakasalan siya,
sabi niya sa kanyang mga magulang. Kung ito ang tunay na nararamdaman mo, susuportahan ka namin, tugon ng kanyang ama, na may paggalang at pag-unawa. Ang pagmamahal mo kay Hana ay tila mula sa puso, at maligaya kami na makikita mo ang katuwang mo sa buhay. Habang ang araw ng kasal ay papalapit na, lahat ay abala sa mga paghahanda. Ang kasal ni Hyunwoo at Hana ay isang engranding okasyon na nilahukan ng kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga. Ang mga kapatid ni Hana ay naging abala sa pag-aasikaso ng mga detalye ng kasal, samantalang si Hyunwoo naman ay tumulong sa pag-aalaga sa lahat ng aspeto ng kasal. Ang lahat ay magiging perpekto, sabi ni Jiwon habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano. Gusto naming ibigay ang pinakamahusay para sa iyo, Hana. Ipinapangako namin na magiging espesyal ang araw na ito, sabi ni Jae-sang na may pag-asa sa mga mata. Ito ang simula ng bagong yugto sa buhay ninyo ni Hyunwoo. Dumating ang araw ng kasal. Nakasuot si Hana ng isang magandang puting bestida na kumukinang ng napakaraming diamant na para siyang isang prinsesa, habang si Hyunwoo ay nasa kanyang eleganteng tuxedo suit. Sa simbahan, ang buong lungsod ay dumating upang masaksihan ang kanilang kasal. Ang bawat detalye ng kasal, mula sa mga bulaklak hanggang sa musika, ay perpekto. Habang nagsasalita sa altar, ang mga mata ni Hyunwoo ay puno ng emosyon. Hana, mula sa araw na iyon hanggang sa ngayon, ipinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong puso. Ikaw ang pangarap ko, at ngayon ay matutupad natin ang ating pangako. Hyunwoo, natupad na natin ang pangarap natin, sagot ni Hana habang pinipigilan ang luhang bumabagsak. Hindi ko naisip na magiging ganito ang lahat, ngunit narito tayo ngayon. Salamat sa pagtupad sa ating pangako. Pagkatapos ng kasal, lumipat sina Hyunwoo at Hana sa isang magarang bahay na kanilang pinili. Ang kanilang bagong tahanan ay puno ng pagmamahal at saya. Ang pagkakaroon ng pamilya ay isang bagong simula para sa kanila, isang pagkakataon upang muling buuin ang buhay na naging pangarap nila. Ngayon na tayo ay magkasama, wala nang makapagpapatigil sa atin, sabi ni Hyunwoo habang magkasama silang naglalakad sa kanilang garden. Salamat sa lahat, Hyunwoo, sagot ni Hana. Sa wakas, narito na tayo, at magkakaroon tayo ng masayang hinaharap. Sa paglipas ng panahon, sina Hyunwoo at Hana ay nagkaroon ng sariling pamilya. Ang kanilang mga anak ay nagdala ng kagalakan at pagmamahal sa kanilang buhay, at ang kanilang pamilya ay naging buo at masaya. Ang sakit at pagsubok ng nakaraan ay naging alaala na lamang, at ang kanilang pagmamahalan ay lumago at umunlad sa bawat araw. Nagawa natin ang lahat ng ating pangarap, sabi ni Hyunwoo habang karga ang kanilang panganay sa hardin. Ang pamilya natin ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa atin. Oo, Hyunwoo, sagot ni Hana, habang nakangiti at tinatanaw ang kanilang mga anak na naglalaro. Ngayon ay masasabi kong lahat ng sakripisyo at paghihirap ay nagbunga. At sa kanilang bagong simula, muling nagsimula ang buhay ni Hana na puno ng pagmamahal, kagalakan, at pag-asa. Kung nagustuhan ninyo itong kwento at gusto nyo pa makinig at tunghayan ang iba pang kwento, paki-like, share and subscribe itong channel na ito. Salamat po.